So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, yung pinaka-update ngayon natin ay itong PDP laban ni dating Pangulong Duterte na minsan po sa kanilang political career dyan po sa Congress ay sila po yung pinaka naging majority na pumalo nga po sa pinaka-peak nito na 120 congressman ang miyembro po ng PDP laban ang nasa Kongreso. Pero sa kasamaang palad, ngayon po ay pumapalo na lang po sila ng 15. 15 na lang. So isipin niyo mga kababayan, no, from 120, ngayon po ay 15 na lang. So mga kababayan, dito po natin makikita yung sinasabi po nating turncoatism na sobrang weak po talaga ng political party natin sa Pilipinas. Kasi nga po, ang nangyari po kasi sa political party natin ngayon, imbis po na ang mga politiko ay nagiging ideologic yung pagsali nila sa isang partido, ay nagiging political survival na lang po ito. Pero whatsoever mga ka-streetwise, ang isa po talaga sa pinaka-reason kung bakit po naglipatan itong mga congressman ni Duterte dati sa ibang partido, sa mga nabasa ko nga po sa mga balita, no, ang karamihan po ng nilipatan ng mga dating PDP laban congressman na partido ngayon ay sa Lakas CMD at saka sa PFP, Partido Federal ng Pilipinas. So, ang isa po talaga sa mga nakita nating reason kung bakit naglipatan itong mga congressman po na to ay dahil nga po doon sa pagtatanggol ni Duterte, ni Digong, sa kanyang anak na hindi marunong magsalita at hindi kayang ipaglaban yung sarili regarding nga po dito sa confidential fund. So, in the end, ang nangyari, sa kakatanggol nga po ni Digong sa anak niyang si Baby Sara, natawag nga po ni Digong na pinakabulok na institution sa Pilipinas ang Congress. So yun, so naglipatan. Akala kasi ni Digong, ganun pa rin siya ka-powerful. So ang dami ko nang sinabi, pero ito basahin na lang po natin yung mga balita pong nakuha po natin. No? So ito po, no? Ito ay balita kahapon. Okay? Ang sabi dito, Duterte party down to 15 House members. Solon says, member will drop further. So ito yung masakit. From 120, naging 65 noong 2022, tapos ngayon 15 na lang at lalayasan pa siya. Ay nako, politika sa Pilipinas napakabulok. Okay, kasi nga may ito lang no. Yung sabi kasi ni Duterte, ang nabubulok daw ay yung Kongreso. Actually, hindi lang po yung Kongreso yung bulok. Yung mismong political system po natin yung bulok. Isipin nyo, no, di ba? Yung party system na imbis na ideology at philosophy yung pinaka-reason, nagiging political survival na lang po, no? So ito, continue lang muna natin. Ang sabi dito, from an estimated membership of 120 in the House of Representatives during the height of former President Rodrigo Maudix Duterte term, the erstwhile ruling Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan o PDP Laban now only has 10% of that number. Okay, di ba? Sama, di ba? As of the moment, 15 na lang ang natitira sa PDP laban. Nalalagasan na Surigao del Norte, Sur, 2nd District Representative Johnny Pimentel told House Reports Tuesday, November 14. So itong si Surigao 2nd District Congressman Johnny Pimentel ay miyembro pa rin po hanggang ngayon ng PDP laban. Pero nagpaplano na rin po siyang umalis. Hindi ko nagmukhang tanga. Isipin nyo mga ka-streetways, no, yung strong leader dati, ngayon, naging kengkoy na lang. Okay, continue lang natin, no. Pimentel is a veteran stalwart of PDP laban. Kita mo, di ba, matagal na pala siyang PDP laban eh. But they may not last for long too. Like the dozen of his now ex-party mates, the Mindanaoan says he is also on his way out. So yun, di ba? I'm still waiting for developments but I'm already weighing my option. Most probably, I'm also transferring to another party, he admitted. So mga ka-streetways po kasi, ito ngayon ko lang nalaman to, no, na noong May pala, no, May 2023, ngayong taon lang, nung nakaraang Mayo, nagkaroon po talaga ng isang partnership or forging. Kumbaga, forging, yung pagsasama, yung PDP laban at saka Lakas CMD. So ito lang, no, basahin lang po natin para makuha po natin yung narrative, no. Ang sabi dito, the PDP laban and Lakas CMD, both part of the congressional majority, have forged a partnership after Pampanga 3rd District Representative Aurelio Dong Gonzales took his oath
of office as Senior Deputy Speaker. So mga kababayan pala, ang nangyari pala nun, noong na-demote nga po itong si Gloria Macapagal Arroyo, 'di ba syempre si Gloria dati yung Senior House Deputy Speaker, 'di ba? And then pinalitan nga po siya ni Dong Gonzales. Itong si Dong Gonzales po, siya po yung treasurer po ng PDP Laban. So napaka-politically wise naman po talaga nung mga panahon po na yan na magkaroon po talaga ng forging yung PDP Laban at saka lakas si MD. Pero nga po, ang nangyari nga po kasi, nung pagbalik nga po ng Congress nung nakaraang linggo, after nga po nung recess nila, nag-resign po si Aurelio Dong Gonzales sa PDP Laban at lumipat po sa lakas si MD. So anong nangyari nito mga kababayan? Itong forging po na to na nangyari po ng PDP Laban at saka lakas si MD, wala na to, mababaliwala na to. Kasi mga kababayan, paano ka makikipag-forge, paano ka makikipag-partnership sa isang partido kung wala ng member? Kanta ka si Digong. Ayan po kasi, ang kakatanggol niya kay Sara Duterte na anak niya. Kasi mga kababayan, si Sara, matanda na yan. Matanda pa sa akin yan eh. Meron ng sariling pag-iisip yan. So ang tanong kasi dito, susumbong-sumbong itong si Sara Duterte sa tatay niya na kasi nga hindi kayang ipagtanggol ni Sara Duterte yung sarili niya. So yung tatay to the rescue. So imbis po na makabuti, sa political capital po ng mga Duterte, itong ginawa nga po ni Digong na pagtatanggol nga po sa anak niya, ang nangyari, mas lalo po nag-collapse yung kaharian po ng mga Duterte sa politika. Ay, naku, ewan ko ba, nakakatawa itong mga nangyayari sa politika natin, no? Okay. And then, mga kababayan, no, nung ni-review ko po itong history po ng PDP laban sa kanilang election, okay? So talagang wala po talagang kwenta itong PDP laban kasi noong 2021 wala po talaga, iisa lang yung congressman nila, oh. So 2007 tatlo, 'di ba? 2010 tatlo, 2013 isa. And then noong 2016 kung kailan nga po tumakbo si dating Pangulong Duterte, nagsimula po sa tatlo. Tatlong congressman lang po yung nasa PDP laban noong 2016. Pero ang nangyari, syempre, tulad nga po ng sinabi ko kanina, yung party system po sa Pilipinas bulok. So para po sa political survival po ng mga congressman, naglipatan po yung mga ibang congressman sa PDP laban since 2016. So nung pagpalo po nung 2019, naging 82 na po sila. Yung nanalo nung 2018 sa congressman sa 2019 election. So 82 sila. So syempre, nung 2016, may mga lumipat na. So pumalo talaga sila ng mahigit kumulang 120 na congressman po dyan po sa Congress na member po ng PDP Laban. And then, nung last year lang, meron pong 66. So meron pong 66 na congressman po ang nanalo sa PDP Laban Party. So yun nga po mga kababayan. So base nga po dito, itong si Representative Johnny Pimentel, meron siya interview dito. Okay? Panoorin po natin, no? And at ang isa po talaga sa sinasabi niyang pinaka-reason kung bakit naglipatan talaga itong mga members po ng PDP laban sa ibang partido. So ito, nabasahin natin to, no? Sabi dito, ayon kay Pimentel, nagsimula ang paglipat ng mga miyembro ng partido, kasunod na rin ang naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at chairperson ng PDP Laban na bulok umano ang Kamara. Isipin niyo mga kababayan, chairman ka ng PDP Laban and then may mga members ka na congressman tapos sasabihin mong bulok yung Kongreso. So hindi talaga politically wise. So mga ka-streetwise, para mas malinaw, pakinggan po natin yung mismong interview nga po ni Representative Johnny Pimentel. So ito, lakihan lang po natin. Yan, okay, sige. Panoorin natin to ha. As of today, we only have 15 members of PDB Laban left. When the 19th Congress started or opened, there were 65 members. But through the months, medyo nalalagasan na, and with the recent developments, mas lalong dumami yung nag-transfer sa ibang mga partido. So why do you think this is happening kung pag-alis? Well, probably you already know what happened, no? It started when there were some accusations against Congress na sinabi nga ng former president natin na bulok tayong institution. So the congressmen
took it upon themselves also to defend the dignity of the institution. Now, I believe it could also be one of the main reasons why they have decided to transfer to other political parties, because they could not anymore reconcile their mandate, their duties and functions as members of the House of Representatives to their duties and functions as members of PDP Laban. I'm still waiting for developments, but I'm already weighing my options. Most probably, I'll also be transferring to another party. Yan, so malinaw po mga kababayan. Okay, so ang ibig sabihin nito mga ka-streetwise, kinakalawag na po talaga ang branding po ng mga Duterte pagdating po sa politika. So ito no, siguro ngayon, nare-realize na rin po siguro ng mga Duterte na isang malaking pagkakamali yung pag-unite po nila kay Bongbong Marcos sa ating presidente. Kasi ito lang, to be fair. Alam ko po na tayo po ay sumusuporta po sa ating presidente. Pero syempre po kasi, politika po ito sa Pilipinas, magulo po yan, bulok. 'Di ba? So ngayon, nare-realize na ng mga Duterte na isang malaking pagkakamali yung ginawa nila. Kasi isipin nyo North at South. Parehas po yan na political kingdom. Kaharian po ng politika yan. Duterte at saka Marcos, North at South. So itong dalawang political kingdom po na to nagsama, ay ang problema, iisa lang po yung trono. So ngayon, another Game of Thrones na naman po ito. 'Di ba? Kung maalala nyo nga po mga kababayan, nung nakaraang taon, nagkaroon na po ng Game of Thrones laban nga po kay Vic Rodriguez. Pero ngayon, iba naman po yung Game of Thrones po ngayon. Game of Thrones na po ngayon laban po sa mga Duterte at sa mga Marcos. Dati mga kababayan, may mga usap-usapan ng ganito pero on denial pa ako Pero regarding po sa mga nakikita po natin ngayon is talagang undeniable na po talaga yung nangyayari pong kaguluhan sa politika sa Pilipinas. Pero whatsoever mga ka-streetwise, I will give credit to President Bongbong Marcos kasi kahit po na magulo yung politika po ngayon sa Pilipinas, andyan pa rin po siya nagtatrabaho. At alam naman po natin, di ba, na ito po yung pagkakataon para po ma-restore yung mga nagawang bulok po ni Duterte. O, di ba, isipin nyo, yung GDP natin tumataas. Di ba, yung mga drug pusher na sinasabi nila na bumalik daw po yung mga addict pero hindi naman totoo yon kasi bumaba po yung crime rate po natin and then yung mga police po is pinagsisibak na po ni PBBM. So sobrang justifiable pa po. Well, hindi perfecto si PBBM bilang presidente pero justifiable po talaga yung mga ginagawa niya ngayon. So yun lang po mga kababayan. So kayo po, ano po masabi nyo nga po dito sa unti-unting paglubog ng Duterte branding sa politika? Naniniwala ba kayo dito o gawa-gawa ko lang yan? Yun. So paki-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. So hanggang sa muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po si Takero Miyamoto. Bye-bye.